Biglang natamimik si Marcos. Yun. Nag-alangan po siya kung papayagan pa ba niya na gagamitin ang panunupil laban sa mga political enemies niya gamit ang baluktot ng mga diskarte niya sa pakikipagsabwatan sa ICC. So, malinaw mga kababayan na kapag talagang maningil ang karma, walang Malapit pinipiling na yan. pagkakataon darating at darating ito. At kung maimbestigahan po itong involvement nila Amir Khan, nila Trillanes, at ng grupo nila sa posibilidad ng pag-iral ng tinatawag na bribery. At ang bribery na ito hindi ordinaryo lang, kundi ito ay ginawa para pakialaman ang soberanya ng Pilipinas at pagtaksila ng ating sariling mamamayan, lalo na sa pagkatao ni Pangulong Rodrigo Duterte nang siya po ay sa pilitang ipinadukot at ipinatapon at ngayon ay illegal na nakakulong sa detention facility ng ICC sa Netherlands. That means pwedeng ibalik, i-remand ng ICC Chamber of Judges ang kaso ni Pangulong Duterte balik sa Pilipinas. At ibabalik dito dapat si Pangulong Duterte, at kung kailangan siyang sampahan ng kaso sa Pilipinas at dito lilitisin, pwede pong gawin ng ICC yan. In the light ng ganitong uri ng iskandalo ng kasamaan sa mga kondukta ng gawain ng naging chief prosecutor ng ICC na si Amir Khan patungkol sa mga kaso involving kay former President Rodrigo Duterte. Yung pagkakasangkot ni Amir Khan at ng kanyang mga grupo sa mga political operation and demolition job na pinapakontrata ni Bongbong Marcos Jr. at ng gobyerno niya para gamitin ng ICC as a political persecutor element or instrument against the political opposition, the way ang kondukta nila laban kay Pangulong Duterte na ginawa nila. Lalo na kung ipatestify ang mga former Marines na nakita nila sila mismo ang personal na nag-deliver ng mga naturang bribery amount and money amounting to $2 million at least sa mga tauhan ni Amir Khan. And so therefore, everything that they did in the so-called investigation and collection of alleged mga ebidensya kay Pangulong Duterte ay illegal at bogus. So ayan na nga, sinabi rin ni BP Sara doon na parang 1 week na lang makakauwi na si PRRD. Talagang ang daming natuwa. Sino ba naman ang hindi matutuwa doon? Ang tagal nang inilalaban niyan. Tapos eto nga, parang yung American, yung pinakang isa sa mga judge doon sa ICC, yan, ang dami niyang ginawang kalokohan sa buhay. Kung yan ay talagang may imbestigahan, makikita na yung sinasabi ng 18 Marines ay totoo na talagang sila ay sinuhulan nila, kasagwa talaga sila ni Marcos Jr. sa ginawa kay PRRD. Malaking bagay yun na talagang pwedeng mapauwi na si PRRD at kasuhan nila sa Pilipinas kung talagang maikakaso sila. Yun naman ang dapat na talaga lang hiya lang talaga itong mga bangag na to si PRRD, talagang dinukot sa pilitan, kaya walang kapatawaran itong mga bangag na to. At saka kung makauwi si PRRD, hindi pwedeng hindi mananagot itong mga taong to. Sobra ang ginawa nila kay PRRD. Hindi sila mapapatawad ng mga tao doon pa lang kay PRRD, bukod pa dun sa mga pagnanakaw nila. Biglang natamimik si Marcos. Nag-alangan po siya kung papayagan pa ba niya na gagamitin ang panunupil laban sa mga political enemies niya gamit ang baluktot ng mga diskarte niya sa pakikipagsabwatan Makakaligtas sa ICC. Malinaw mga kababayan na kapag talagang maningil ang karma, walang pinipiling pagkakataon darating at darating ito. Kung maimbestigahan po itong involvement nila Amir Khan, nila Trillanes, at ng grupo nila sa posibilidad ng pag-iral ng tinatawag na bribery. At ang bribery na ito hindi ordinaryo lang, kundi ito ay ginawa para pakialaman ang soberanya ng Pilipinas at pagtaksila ng ating sariling mamamayan, lalo na sa pagkatao ni Pangulong Rodrigo Duterte nang siya po ay sa pilitang ipinadukot at ipinatapon at ngayon ay illegal na nakakulong sa detention facility ng ICC sa Netherlands. It will also open up other issues kung bakit itinuloy pa ang bogus, questionable, anomalya na uri ng case build-up in investigation para mangalap ng ebidensya laban kay Pangulong Duterte, bagamat hindi na po nila tayo nasasakupan. Kahit sabihin pa na may residual effect ang mga krimen na ina-allege nila kay Pangulong Duterte at sa mga tauhan ito noon at mga opisyal, dahil nangyari daw ito ng bahagi pa ang Pilipinas sa ICC, just the same.
the ICC is not the principal court. Granting na mayroon silang residual effect of cases na hinahawakan, pero buhay po ang korte sa Pilipinas. True. Buhay ang judicial system. Buhay ang legal system sa Pilipinas. Na hindi nila kailangan tapakan, hindi nila kailangan yurakan, at upang itulak ang kanilang pangingialam. That's another question. Yes, sobrang That means pangingialam pwedeng sa ibalik, Pilipinas. i-remand ng ICC Chamber of Judges ang kaso ni Pangulong Duterte balik sa Pilipinas. Dapat lang. At ibabalik dito dapat si Pangulong Duterte, at kung kailangan siyang sampahan ng kaso sa Pilipinas, Sa Pilipinas at dito gawin. lilitisin, pwede pong gawin ng ICC yan. In the light ng ganitong uri ng iskandalo ng kasamaan sa mga kondukta ng gawain ng naging chief prosecutor ng ICC na si Kamir Khan patungkol sa mga kaso involving kay former President Rodrigo Duterte. Yes. At pangatlo na punto dyan, yung pagkakasangkot ni Kamir Khan at ng kanyang mga grupo Grabe sa mo lang mga yan, yung kamerka na yan. political operation and demolition job Talagang na bayaran. pinapakontrata ni Bongbong Marcos Jr. at ng gobyerno niya para gamitin ng ICC as a political persecutor element or instrument against the political opposition, the way ang kondukta nila laban kay Pangulong Duterte na ginawa nila. Yan po ay malinaw din na dapat maimbestigahan Yes. kung naging for sale ang mga operations ni Khan. Yes, binayaran At talaga it nila will yan. have also an effect into the status of the current detention of former President Duterte dahil ito po ay magpapakita Dapat ng managot nangyari sila. sa kanya ay illegal, Hindi pwedeng anomalya ganyan at lang. bogus. Sobra yung At ginawa dapat nila. i-rectify at i-correct yan ng ICC at ibalik siya sa Pilipinas. These are solid and real grounds of question, lalo na kung ipatestify ang mga former Marines Yun. na nakita nila sila mismo ang personal na nag-deliver ng mga naturang bribery Yes, amount and totoo money amounting to $2 million at least Grabe. sa mga tauhan ni Kamir Khan, and so therefore everything that they did in the so-called investigation and collection of alleged mga ebidensya kay Pangulong Duterte ay illegal at bogus. True. Well, abangan natin kung saan pa hahantong at saan pa po idudulot ng implikasyon nitong pagkakatanggal na ngayon ng Kamir ICC Khan. Chief Prosecutor na si Kamir Khan. So ayan na nga, sana naman makauwi na talaga si PRRD. At hinihintay talaga siya sa Pilipinas ng napakaraming tao, lalo na sa Davao. Si yung isang vlogger nga, sabi niya talagang sasama siya sa pagsundo kay PRRD kung sakaling siguradong makakauwi na eh. Talagang mahal na mahal siya ng mga tao. Hanggang ngayon sakit sa mata yan nila, sakit sa puso yan nila Marcos Jr. Kasi nga, nagbanta na si Trump at saka yung mga ibang bansa na parang kasapi ni Trump, nagsipagkalas na. Kasi nga sobrang mali na talaga yung ginagawa ng ICC. Saka natanggal nga yung Kamir Khan na yan na talagang na-involve siya sa mga hindi magagandang gawain. Pag napatunayan nga na talagang binira na lang nila si PRRD at kasagwat lang sila tapos binayaran sila ni Marcos Jr. para gawin yun, lalong lagot sila. At saka dapat pasalamat na talagang ang tagal na hinihintay kung makakauwi si PRRD. Thank you Lord talaga. Ang tagal at ang dami nagdadasal niyan. Pero hindi pwedeng ganun lang. Kailangan may managot kasi sobrang ginawa nila kay PRRD. Talagang illegal. Kinidnap talaga nila. At saka kalain mo yun, wala silang puso. Kalain matanda na. Magaling pa rin talaga magsalita at saka pinaniniwalaan talaga ng mga tao. At saka yung bawat salita niya, tumatatak talaga sa bawat Pilipino na naniniwala sa kanya. Kaya ganyan yung ginawa nila eh. So, gagawa nila ng paraan. Pero kung ganyan na nga, na gusto ng buwagin ni Trump, malaking problema nila yan. Kaya, sana naman, di sa Pilipinas nyo kasuhan kasi ang dami nyo naman kinakasuhan. At lalo yung magkagulo na lang dyan sa Pilipinas para, matapos na itong bangag na to, magsusunan na naman. Grabe, Pero iniisip nila yan kasi malaki ang chance na makauwi na si PRRD kung ganyan ang sinasabi ni Trump na talagang galit na talaga siya na hindi na talaga niya lulubayan tong ICC na to, na buwag yan. Saka yung mga bansa na hindi susunod sa kanya, talagang makakatikim din, di ba? Sa kanya. Talagang hindi rin niya bibigyan ng kaayusan yung mga bansa na papatuloy pa rin. Pero may nabasa ako na parang sinasabi ni Claire Castro yata na hindi susunod si Marcos Jr. kay Trump.
Eh di subukan niya at nang lalo siyang walang maging kakampi. Eh kung tumawag pa nga daw siya, di ba may mga pautot pa sila na tumawag daw kay Trump para daw sabihan yung concern ng Pilipinas sa China. Naku naman, kayo ay puro pautot lang, kayo dinadrama nyo kasi. Akalain mo, lalapit dun yung mga ano, tapos naka ano na yung camera. Talagang naggumagawa lang kayo ng ikakasama ng China. Hindi nyo yun basta-basta mapapaikot ng ganun-ganun lang. At hindi naman kayo uurungan ng China eh. Kung talaga matatapang kayo, di kayo ang manguna. Diba? Ang dami yung ano, ang dami yung hal-hal, sabi nga ng mga bakla, diba? So, ayan, talagang sabi nga ni Attorney Harry, uuwi na rin siya kapag siguradong uuwi si PRRD. Yun naman ang pangako niya pag si PRRD uuwi din siya. Kung makukulong man siya, sama kami ni PRRD. Ganun ang sinasabi ni Attorney Harry. Kasi sabi niya, walang iwanan, Tatay Digong, sabi niya ganun. Kasi sinira na lang din naman nila lahat. Magkasama tayo kung uuwi tayo ng Pilipinas. Ganun ang sinasabi ni Harry Roque. Pero, grabe, sobrang natuwa din ako sa sinabi ni BP Sara na baka 1 week daw ay makauwi na si PRRD. Tapos, kasi nga, malaki yung chance kasi nga nagkakagulo niya sa ICC, saka binira na talaga ng tuluyan ni Trump. Kaya abangan pa natin, sana may makauwi ka na PRRD para ikaw na may makakain na ng mga gusto mo. At marinig ka na ulit namin na nagsasalita. Kasi pag si Bangag, Diyos mio, marimar, kung ano naman nasasabihin. Yun nga, yung huli ngayon na trending siya. Magkakaroon daw, papalawakin pa daw yung tulong doon sa mahihirap at sa mga malapit nang maghirap. Kaya yung mga malapit na maghirap, alamin nyo kung malapit na kayo para kayo ready na doon sa ayuda na 2K, Diyos me. Yun lang ang ginagawa nila sa Pilipinas, ayuda.